Ninja? Lumilipad? Bakwan? Inabad ko lang naman yung t-shirt ko eh. At tinakip ko sa mukha ko. At hindi ako lumipad. Tumalon lang ako. Oo, palpak. Mali ko bang 20 pesos lang yun. Lumakasigaw naman kasi yung ali. At ang dami pang humahabol. Tagapagligtas. Rogelio Manglikmot. Superhero. Sikat ka na. Pero anong costume mo? Ayos lang ba sa'yo tawaging ninjang walang t-shirt? Ngayon natatawag sa'yo, Rogelio. Ang pangit! Para lang lolong mataas pa sa puso't kung magsinturon eh. Ewan ko sa'yo! Super yagit! Ninjang hubad! Uy, may costume na ako para sa'yo. Saan mo nakuha? Kay Teng. Sinabi mo kay Teng? Rogelio, galit ka ba? Ha? Hindi. Hindi ako nakakita pero alam ko pinapasilip mo na kay Bobok ang kabilang buhay. Galing daw sa tiyahin sa ibang bansa ni Tessa ang mga damit sa kahon. Nang halongkatin ng Rogelio ang mga damit sa loob ng kahon, samut-sari mga damit na nakakaiba ang nakita niya at karamihan doon ay hindi magagamit sa pang-araw-araw. Habang naghahalongkat ang damit, sinabi ni Tessa kay Rogelio na may ginawa na siyang damit para dito. Ni-repair lang niya ang original na version. Basta ayoko ng tights. Hali naman lumabas sa TV na hapit at makintab. Maganda din naman ang tights. Paborito ko nga yung tights eh. Sa birthday ko, gusto ko regalo mo sa akin tights. Sa Pasko, tag-ulan, at bagong taon, masarap mag-tights. Nilapitan ni Rogelio ang kababata na si Tessa na kung tawagin nila ay Teng. Pigil na pigil ang pagtawa ni Bokbok. Nahihiya na sa pinagsasabi ni Rogelio na akala mo ay nakainom. Si Tessa naman ay pigil na pigil ang pagdaloy ng luha. Ipinagmamalaking sa stress si Tessa sa kanila. Pinakamagaling daw sa bansa. Pero sa sarili pa niya ang mga kaibigan siya napahiya. Sorry na, Teng. Hindi ko lang talaga maatim yung kulay pink na meron pang nakasulat na personal cheerleader. Pink? Ay, hindi yan yung gawa ko. Ni Tessa ang tamang damit mula sa kahon. Natahimik at napanganga si Rogelio nang makita ang pinapasuot sa kanya. Nangasim din ang mukha niya at nasabi na lamang, Ikaw ang gumawa nito? Ganda! Ngiti-ngiti ang dalaga sa narinig. Si Bokbok, nangingitim na sa kakapigil ng tawa. Uy, Mare! Oy, Mare! Kamusta? Nandito ulit ako. Magkakasama sa kalsada sina Aling Precious, Aling Baby at Aling Chami at ginagawa na naman nila ang paborito nilang gawain, ang magchismisan. Uy, mga Mare, anong balita? Tuloy ba sports na sa linggo? Oo naman, inuuna lang ng mga tanod at pulis yung paghanap ka ng mga Jose. Paghahanap? Kailan pa? Nung makalawa pa. Hindi nga alam kung buhay pa eh. Ano? Madami ba? Oo, kasama yung mga anak at manugang. Pero hindi ko nga alam kung... Ay, ang sabi-sabi pala, halimaw daw yung tumali. Di Oo, ba? grabe. Adik. Kawawa nga eh. Nagkatinginan na lang ang tatlong chismosa ng bayan. Matapos maisuot ni Rogelio ang costume na gawa ni Tessa, nakarinig siyang may sumigaw ng, "Hold up to!" Dali-dali niyang sinundan ang direksyon ng gulo. Umabot siya sa Bangko Suico kung saan nagaganap ang krimen. Mayroong lalaking nakasuot ng stocking sa ulo habang nakatutok ang isang baril sa mukha ng manager ng bangko. Dumating ang isang boses robot na tao at binigyang babala ang holdupper. Natulala ang holdupper at mula sa sulok ay sumigaw ang matandang bakla ng, "Cut!" Galit na galit ang matanda at nalaman ng boses ng robot na taong umeksena na isang palang shooting ng pelikula ang inakala niyang pang-hold up. Humingi ng dispensa ang boses robot na tao at pagkapang na umalis palabas ng bangko sa sobrang pandiliit at kahihiyan. Sa gitna ng paninisi sa sarili, narinig niya ang isang reporte. Kabuuan, tinatayang 5 milyon ang nakuhang halaga ng mga sindikato na nasabing bangko ng mga Suico. Samantala, ang oras natin ay alas 11:30. At yan ay hatid sa inyo ng CY Gabriel Wonder Soap. CY Gabriel, ang sabon ng mga artista. Kumagat na ang dilim at walang silbi ang matamlay na liwanag ng ilang pose ng ilaw sa Fairmart sa Cubao. Isang taong abalang-abala sa sapilitang pagbubukas ng isang puting Toyota Supra. Matapos ng ekspertong panunungkit, napagana nitong engine ng sasakyan at nagsimulang umandar ang kotse sa pwesto. Hindi naman
namamalayan ng carnapper na nakatingala na pala ang sasakyan at buhat-buhat ito na isang superhero sa bunker. Maya-maya lamang matapos mapagtanto ng carnapper ang hindi pag-andar ng kotse, ibinabati ng tagapagligtas ang nakatigil ng sasakyan. Ipinasa na ng tagapagligtas ang carnapper sa mga nagpapatrolyang pulis. Sino yun? Ewan ko. May mga pita na tayo. Di ba si Kapitan yun? Kapitan sino? Amoy Joban. Si Kapitan sino? Habang tirik na tirik ang araw, si Bokbok at Rogelio naman ay nagtatalo sa kung ano ba ang dapat maging pangalan ni Rogelio. Hoy, Super Bangaw, ano naman ba to? Ba naman ba tong apat na taong nawawala? Kailangan mo maksyon. Anong tinawag mo sa akin? Mighty Man. Gusto mo talaga ng sakit ng katawan, no? Tulungan, ikaw na nga binibigyan ng pangalan, ayaw pa. Meron na akong pangalan. Ano? Roshinishina. Ano? Ano? Roshinishina. Ano? Hindi ka malindit. Super strength! Ang pangit! Ano nakakatawa? Sana ulo ka talaga. Super strength! Ang pangit! Super strength! Parang alam pioneer ng Foxy eh. Sana ginawa na natin ko 50. Ang pangit! Hindi mo ba naiintindihan? Super strength! Ibig sabihin, kakaibang lakas! Wala, hindi mo maintindihan yun. Bonjing! Ako, si Super Strength! Sa labas ng bahay ni na Rogelio, may mga batang naglalaro. Nagpapanggap na sila si Kapitan Sino at ang gorilla na kalaban. Maraming nagkalat na banner o kaya naman stickers na nakadikit sa mga pader. May mga kababayan din silang naka-t-shirt na Kapitan Sino. May patalastas pa ng isang fast food chain sa isang poste. Sa dyaryo, TV maging sa radyo, puro Kapitan Sino. Kapitan Sino? Sino yon? Ah, ang bagong bayani pala ng Pinay. Pinangalan na sa'yo? Pangit naman! Kumakapal ang dami ng tao sa plaza habang papadilim. Parang fiesta, may mga kumakain, namamasyal, ang dami rin nagtitinda ng kung ano-ano. May ingay na kalembang mula sa mga tindero at tindera. Habang nagkakagulo ang mga tao, may dalawang magkaibigan ang nag-uusap. Dito mo tuktok. Subukan nilang tawagin si Kapitan Sino. Dadating ba siya? Siguro. Kung matatanggap niya na yung pangalan niya. Sino ba nagbansag nun? Ewan ko. Parang ayoko na yatang malaman. May ban ba ngayon? Oo. Maliwanag? May mga bitin sa langit? Sinungaling ka ba? Ba't mo alam? Hindi ka sa langit nakatingin. Salamat sa costume, ha? Kahit mukha kang tanga? Mukha pa talaga akong tanga. Wala akong paningin. Hindi ako nakakita ng mascara. Hindi ako talaga. Hindi lang ako nakikita ko. Hindi ko makikita pero maaawa ako sa'yo. Dahil marami mo pwedeng magkatusto sa'yo nang hindi dahil gusto mo ka talaga, kundi dahil lang sa isura mo. Hindi ko mahirap yun. Hindi ko ganda itsura ko. Di ba mas mamahalin ng hindi dahil sa itsura? Kung kayaman at kapangyarihan lang, hindi yung pagmamahal mo. Eh kung wala kang itsura, o pera, tapos wala magmamahal sa'yo. Sabi ni Extrovert, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mata. Alam mo ba ang pinagkaiba ng mga bulag at mga nakakakita? Paningin? Hindi alam ng mga nakakakita kung hanggang kailan sila bulag. Nararamdaman ko ang mga hindi ko nakikita. Sabi ng tatay ko, huwag daw ako malungkot dahil panlabas na anyo lang hindi ko nakikita. Pero mas makikilala ko daw ang mundo dahil hindi ako bumubulag sa anyo. Nakakatakot na